2025 na mga idol, di nyo pa rin ba nasusubukang mag-road trip papuntang Higmoto at pumunta sa isang magandang tourist attraction dito na merong napakalinis, malinaw at preskong tubig. Napaka-peaceful din ang lugar na to. Tara dito sa Elisas Mountain Resort. So yun, what is up guys, no? Summer na ulit. Kaya naman napakainit na ng panahon. At ngayon, papunta tayo sa isang lugar na napaka-peaceful at merong nakaka-refresh na ilog. Pero bago ang lahat, dumaan muna tayo dito sa fountain dahil dito naghihintay yung makakasama natin. At yeah, hinihintay na rin nila tayo, sila ma'am at sir o magjowang gala. Pagdating natin dito ay di lang nagtagal, nag-umpisa na tayong bumiyahe. Bali followers natin sila guys, mga tubong Katanduanes din at nakabase sila ngayon sa Maynila. Ngayon ay nakabakasyon sila rito. Sila rin yung na-meet natin nung nagmarilaki tayo last February. Malayo-layo yung babiyahihin namin, kaya ito, kinailangan muna natin magpakarga ng gas dito sa Silangan. Yung kasama natin ay may gas pa daw, kaya nung all goods na, tumuloy na tayo sa biyahe ulit. Ito yung magiging ruta namin ngayon, na kung saan bayan ng Bato at Baras ang pinakamadaling daan. Summer na ngayon, kaya expected na mainit ang panahon. Ganun pa man, kalmado at banayad yung kalsada dito sa amin. Karamihan patag pa. Sa pagpapatuloy pa ay ilang sandali lamang, dumaan kami dito sa pinakamahabang tulay ng Catanduanes, ang Bato Bridge. Ilang taon din ang ginugol bago maitayo ang tulay na to. At yung nakikita nyo sa kaliwang bahagi sa baba ay ang dating tulay na nasira dahil sa mga kalamidad na dumaan. Isa to sa pinakamalawak na sapa dito sa isla. Kaya naman pag may bagyo, grabe tumaas ang tubig. Buti nga kahit papano, mataas na itong bagong tulay na kahit anong sama ng panahon, accessible ang transpo. Dumaan din tayo dito sa Bato Church at dahil may picture na daw yung mga kasama natin dito, di na tayo huminto. Sa mga oras na to ay binabaybay natin ang Bato Baras Road na may malawak na palayan na kung di ako nagkakamali, dito to sa barangay ng Libho o Bagong Bayan. Di tayo sigurado. Mula rin dito, medyo komplikado na ang mga susunod na kalsada, paahon at mga kurbada. Sa pagkakataon na to, dito na tayo sa huling barangay ng Bato sa Buena Vista kung saan matatagpuan yung radar. Sa bandang unahan nito ay makikita na rin ang marker ng Baras, boundary na rin ng Bato. Pinagpatuloy lang natin ang biyahe hanggang marating natin itong bahaging coastal. Minsan na rin tayong nakapag-picture dito sa tulay ng Dilod, kaya di na tayo huminto. Nagpatuloy lang kami sa biyahe habang ine-enjoy ang magandang view sa gilid ng dalampasigan. Mainit ang panahon ngayon, kaya naman naisipan muna namin magpalamig ng konti. Buti na lang at merong cafe dito sa bayan ng Baras, dito sa Nix and Match Cafe. Located sila dito guys sa unahan ng Power Zone, papasok mismo sa munisipyo ng Baras. Meron sila ritong mga burger and snack, milk tea at kape kung gusto mo ma-refresh ka ng ilang sandali. May mga silog na rin sila rito. Ganda rin ang ambience ng lugar nila. Ayos dito guys. Pag mag-rides kayo papuntang Baras o Higmoto, pwede nyong sadyain to. Dito ay naabutan din natin si Ma'am Nikki. Siya ang owner ng cafe. Shoutout din sa mga crew nila na nakapollow daw sa atin. Grabe, maraming salamat po. Di pa kami masyado nakapag-almusal, kaya kumain muna kami at nagpalamig ng onte dito. Daan din kayo dito guys. Solid, masarap yung food nila. Pagtapos ay di rin nagtagal, umalis na kami at nagpatuloy na sa biyahe. Last time na napunta kami rito, kalbo yung bundok. Gawa ng isa to sa napuruhan nung nakaraang bagyong Pipito. Pero ngayon kung mapapansin nyo, halos fully recover na. So yeah, tirik na tirik ang araw. Binaybay natin ang daan habang namamangha sa napaka-overlooking na view na nakikita sa dagat. Habang binabaybay natin ang daan dito, may nakakilala sa atin na followers daw at nanonood din daw ng mga video natin. Kaya syempre, binigyan na natin sila ng pangmalakasang sticker. Shoutout po sa Baras MPS. Maraming salamat po sa suporta. Hanggang sa narating na natin ang bayan ng Higmoto, barangay ng Dororian ang bumungad sa atin. Gaya ng mga nadaanan natin, maayos na rin yung kondisyon ng bukid nila na sobrang kaaya-aya na din pagmasdan. Nagawa na rin pala itong bagong tulay na kung di ako nagkakamali, taon din ang inabot bago tutuluyang madaanan. Makalipas ang halos 3
oras, narating na natin ang kanto papasok ng Elisa's Mountain Resort. Mula rito ay dire-diretso na lang hanggang dulo. Pero bago ang lahat, kinailangan muna nating magbayad ng 15 pesos each para sa environmental fee. Madali lang to hanapin guys. Dito sila located sa barangay ng Dororian sa bayan ng Higmoto. Pwede kayong magtanong sa mga lokal. Bago marating ang spot ay madadaanan muna itong Baahaw Falls. Sa bandang dulo ng kalsada, may konting rough road lang na dadaanan bago marating ang parking ng resort. Dito na namin iniwan yung mga motor. Safe naman yan dito guys. Mula rito ay 15 step na lang siguro. Makikita mo na yung entry ng resort. Dito nga ay may kakilala pa tayong naabutan na isa sa staff ng resort. Dito pa nga lang ikapansin-pansin na kung gaano ka-peaceful ang lugar. Tahimik, walang jingle na maririnig at malayo sa mga tarpaulin. Bubungad sa iyo ang mga cabin and tents nila na pwedeng i-accommodate overnight. Solid ng lugar guys. Malinis at talagang ramdam mo na nasa bundok ka. Dito ay inassist tayo ng staff nila si Sir J na isa rin sa follower natin. Grabe, maraming salamat po sa suporta. Bago ang lahat, syempre check muna natin yung spot nila na pwedeng paliguan. Tignan nyo naman guys, grabe. Napakalinis at malinaw ang tubig. Medyo matagal na kaming may contact sa resort nila at itong fresh buko at buko juice ang isa sa mga request natin. Sarap nito guys, lalo ngayong tag-init. Ilang sandali lang, naihanda na rin yung para sa lunch natin. Pwede rin kayong magpaluto rito guys ha. May napagkwentuhan lang kami dito ni Sir regards sa sitwasyon ng resort. At maayos naman na daw lahat. Marami na ring mga pumupunta. Nakaramdam na kami ng gutom sa mga oras na to. Kaya ito, nag-lunch muna kami. Tara, kain guys. Pagtapos niyan ay bumaba na kami para maligo. Pwede rin pala kayong mag-rent ng tube guys ha. Nagre-range yan ng 100 to 150 pesos. Magdedepende kung gaano nyo katagal gagamitin. Tignan nyo naman guys. Crystal clear. Kitang-kita ang kalinisan. Di nagtagal ay pumunta tayo dito sa isa pang magandang spot ng resort. Sa paglalakad ng ilang minuto, mapapansin nyo, napakalinis at relaxing yung place. Sa ngayon ay limited pa daw yung inaalaw nila na pumunta sa bahaging ito. At sa mga susunod na araw o linggo, i-open na ito para sa lahat. May baging din sa bahaging gilid na to na isa rin sa pwede nyong gawin. May malalim sa part na to, kaya goods din kung magchuchubing kayo. Grabe, sobrang linaw ng tubig guys. Halos kitang-kita yung ilalim. Ganito yung mga klase ng lugar na dapat ina-appreciate natin. Kissing yellow concrete. We watched all of them together until we couldn't go to sleep. Wish it lasted forever, but it faded away. I was wrong, you were right. We couldn't stand tall under the fire. Somewhere I can see. Napaka-peaceful at tanging mga huni ng ibon, pagaspas ng dahon, at tunog na nanggagaling sa tubig ang yung tanging maririnig. Ilang oras ang makalipas, pabalik na kami sa lugar kung saan kami kanina. Dito ay pinagpatuloy na namin ang pagligo. Tignan nyo naman guys kung gaano kalinaw yung tubig, plus malinis pa. Ganto yung tipo na kahit di ka na magbanlaw pagtapos mo maligo. Where my soul comes to life and I come alive. Freedom, freedom for my body, soul and mind. Kung nagbabala kayo mag-overnight guys, eto yung mga available na accommodation sa kanila. Meron silang cabins at tent. Dito sa tent ay kaya mag-accommodate ng 8 tao. Syempre may mga foam na yan dyan sa loob para komportable ang pagtulog nyo. Meron din sila ritong cabin na kung titignan ay nature-inspired yung design. Kaya naman daw nito mag-accommodate ng 10 tao. May extra foam na rin para dito guys. At kung sakaling konti lang kayo, meron ding maliit na tent. Bali 2 yung cabin nila. Eto naman ang bubungad sa'yo kinabukasan pagising mo. Malapit na din pala dito yung CR. Eto naman yung mga
rates ng accommodation nila. Negotiable price yan lahat guys at pwede kayong mag-PM sa page nila para sa inquiry. 30 pesos naman ang entrance fee nila rito na napakagaan lang. Pwede rin kayong magdala ng mga pagkain at pumwesto sa gilid ng ilog pero make sure lang na malinis bago kayo umalis. Available for rent din pala itong maliit na cottage nila, 150 per day. O siya, di na kami magpapagabi rito gawa ng may mga kailangan pang asikasuhin yung kasama natin. Grabe, solid ng mga staff nila rito guys. Solid pa ng ambience. Hanggang sa ilang sandali lang, nagpaalam na rin tayo sa mga bossing natin. Sila ang mga makakaharap nyo kung sakaling pumunta kayo. Grabe, sobrang salamat po sa pagtanggap. Kakapsat, idatun mo ang sisya. Diyos sa may wadadaya, sikadi mangilila. Sinamin ay namag mo, pa'y sinanluta. At ang kami kadawan di bendisyon mo, sinayaydag. Tanadi mo nasibigat at mapuksan. Di na natin makakasabay sila ma'am at sir. Kaya eto, nagpaalam na tayo. Solid, maraming salamat po. At habang pauwi, may nadaanan pa tayong tropa. Kaya nabigyan din natin ng sticker. Hanggang dito na lang ang video na to guys. Sheesh!